Connecting with people, engaging with them, and learning from each other is how we find our biggest rewards. As a people and as a nation, infrastructure development plays a pivotal role in our growth and development. Access to good road networks, highways, and bridges is crucial. But that's just one main ingredient in the recipe for achieving progress. It's about planning and foresight towards a sustainable and prosperous future. Traveling truly replenishes the soul. And there's no shortage of adventure as we visit the province of Camarines Norte. Camarines Norte is your gateway to Bicolandia. Ito yung unang probinsyang mapupuntahan mo going to Bicolandia. At wow, kaganda ng Camarines Norte. Camarines Norte boasts of Calaguas Island. Calaguas Island has a powdery sand and a white beach and is very beautiful. Camarines Norte boasts of the longest boulevard in the Philippines, and that is the Cory Aquino Boulevard. Nandito rin ang unang bantayog ni Jose Rizal, and that is where our festival is named from. That is Bantayog Festival. Camarines Norte also boasts of 58 beautiful waterfalls. In Bicol region, Camarines Norte ranks third as far as tourist arrival is concerned. Mostly, ang aming mga bisita ay nanggaling sa Manila, nanggaling sa Quezon, at nanggaling sa kalapit na mga probinsya ng Bicol. Napakahalaga ang access and connectivity sa tourism industry. Unang-unang uisipin ng turista, paano ako makarating dyan? Para madali ninyong marating ang Camarines Norte, maaaring daanan po ninyo ang SLEX, then Star Tollway. Doon, papunta na kayo dito sa malapit sa Andaya Highway or dito po going to Camarines Norte. At kung gusto niyo namang by air, meron tayong NAIA Expressway na malapit naman sa airport. Whether you're traveling by air or by land, don't forget to drop by Mercedes and explore its 7 islands. Ang 7 group of islands ng Mercedes, we have Apua Pequeña, Apua Grande, Malasugi, Caringo, Kinapagian, Canimog, and Canton. Magkakaiba-ibang karisma ang isla na nandito. Andito tayo ngayon sa isang pinagmamalaking isla ng Mercedes at yan ay ang Apua Pequeña. Dito, this is planted to aguho trees at sa unahan nito nandito yung bat sanctuaries kung saan ito yung kakaiba sa islang ito. Dinarayo ito ng mga panik or flying foxes. Pwede dito ang camping, ang swimming, snorkeling, ang kayaking, pwede ka ditong mag-hammock. Kaya meron ditong hammock festival. Dinarayo ito ng turista dahil sa kakaiba nitong ganda. Ang pagkakaiba naman ng Apua Grande is that mas malaki yung Apua Grande, kaya grande. Ang Isla Caringo naman, we package it for other activities like swimming, snorkeling, and diving. At matatagpuan din doon ang Ibasco Ancestral Home. Family of Ibasco ay mga dating politiko na muno sa Mercedes. Ang Canton Island naman ay isang mystical island. Doon matatagpuan ang Canton Cave kung saan pwede tayo mag-spelunking. Ang Isla Malasugi naman, dito naman matatagpuan ang maraming malasugi.
isang klase ng isda. Nandito rin yung sandbar na ipinagmamalaki ng Mercedes. Ang kinapagian naman ay nanggaling sa salitang pagi, kung saan maraming mga stingray or pagi. Ang Canimog Island naman, ito yung pinakamalaking isla sa Siete Picados. Dito matatagpuan ang 100-year-old na parola or lighthouse. Meron itong natural pool at dito rin matatagpuan ang view deck na napakaganda overlooking Daet and Mercedes. Hindi ko na first time, napuntahan ko na yung Canimog, Caringo Island, Apwao, pero it feels like it's always my first time and I wanna see more sa 7 Islands of Mercedes kasi sobrang ganda, yung hindi mo mararamdaman yung pagod habang nag-island hopping ka. Pati yung mga tao na welcoming kapag pumupunta ka po dun sa island. Since variety of islands nga po yung napuntahan natin today, dun sa first island po, Apua Pequeña, the warmth po talaga na na-bring nung trees. Super ganda po talaga. Di mo ina-expect na may hidden gem yung province. And doon po, warmth yung naramdaman mo. Dito sa community island naman sa Caringa is experience, the adventure, all in one. Like the 7 islands is really worth your time spending. Sa mga turistang nais pumunta sa Camarines Norte, bisitahin niyo po ang Camarines Norte. Come to Cam Norte! Come to Cam Norte! Come to Cam Norte! Mercedes, being a coastal municipality in Camarines Norte, is most popular for its traditionally made smoked fish or tinapa. Ang tinapa sa Mercedes, binabalik-balikan ng buyer kasi masarap. Lutong-luto siya sa pausok, kaya malinamnam. Marami ang namumuhay sa pagtatapa dito dahil yun talaga ang hanap buhay sa Mercedes. Siya na ang nakagisna ng produksyon ng tinapa, ang Mercedes, mulat noon hanggang ngayon. May hashtag nga po kami, tinapang Mercedes is the best. Kasi yung tinapang Mercedes po ay malinamnam, masarap. Talagang kapag sinabi pong tinapa, sasabihin, sa Mercedes yun. Kami po, typical, ang ginagamit talaga namin ay galunggong. Ang proseso po ng pagtitinapa, sa una po ay ibababad siya sa babaran ng mga 10 hours. Pag na-defrost na po siya, lalagyan na po siya ng asin. Sunod po noon ay ilalagay po siya sa kaing at lalagain. Nilalaga po siya kasi yun na po yung unang paraan ng pagluluto ng tinapa. So from raw, ito po yung unang proseso ng pagluto. So maluluto na siya sa pamamagitan ng paglaga. Pagkatapos siyang hanguin sa lagaan, kailangan muna niyang ihilera ng ganyan para madry yung isda. Para bago siya ilagay sa tray, malamig na siya at hindi mabakbak yung balat ng isda. Pagkatapos po siyang palamigin, ang susunod naman po ay yung nakikita niyong ginagawa nila ngayon na paglalagay ng nilaga sa tray. Kung saan ang tawag po dyan ay pagtaytay ng isda. So per tray, 3 kilos siya sa finished product. Makakabuo siya minsan ng 1,800 kilos sa isang process. Bali sa pagtatapa, pag sinalang yung unang batch, 1 oras siya. So para mabuo yung buong production, umaabot siya ng 12 oras. Ang produkto po namin ay marami nang nararating mula sa sipukot, naga, ligaw, daraga, ligaspi, birak,
Tabaco, hanggang Sorsogon. Ang iba, pumupunta dito, bumibili para sa pasalubong nila sa Pamaynila. Ang gusto nila ay tapang Mercedes. Yung produkto namin na tinapa, so ang ginagamit namin dyan ay sariwang isda or frozen fish. So manggagaling siya ng Manila, dadaan siya ng Skyway, so walang aberya, tuloy-tuloy lang yung pagdaan ng truck namin na may kargang frozen fish. Isa pa po sa pinakamahalaga para sa amin sa pagnenegosyo namin ay yung mga infrastructure natin, yung mga kalsada natin. Kasi isa yun sa may malaking epekto sa negosyo namin. Katulad ng ang kalsada hindi maayos, madidelay yung pag-transport ng produkto namin. So pwedeng masira yung tinapa. Pag umaangkat naman kami, katulad ng asin, manggagaling siya sa Pangasinan, dumadaan siya sa Tiplex, so mas convenient para sa amin. Pangarap po namin sa pagtitinapa ay hindi lang siya makilala dito sa Mercedes, sa Karatig Bayan, Manila or ibang lugar. Mas maganda kung mas makikilala pa siya sa buong mundo. Nakakatulong siya sa mga tao dahil sa dami ng mga nagtatrabaho, nabibigyan ng hanap buhay. Sana magtuloy-tuloy ang aming hanap buhay hanggang sa aming mga kaapu-apuhan para marami ring matulungan ng mga tao na nagtsatsagang magtrabaho sa tinapahan. A quick trip to the town of Vinzons is made sweeter when you take home one of their oldest desserts called angko. Sabi nila, masarap daw, tsaka hindi nakakasawa. Kaya every time na pupunta sila dito, lalo Kalagwas, talagang dumadaan dito yung mga turista. Ang angko, masarap niya ang kaulam pag isnakan. Pwede rin siya sa kape, kasi pwede rin breakfast. Marami talaga kang ginagawa araw-araw. Nalos na sa 7,000 pieces. Halos walang natitira, sold out araw-araw. Ito yung malagkit na binaba, tapos pinipino na siya para maging sticky na siya. Mabilis lang siyang gumiling, nakakagiling ng 1 hour, 20 kilos. Tapos, pagkaano niyan, isisimsimin na yan, alisin yung sabaw. Pagkaalis ng sabaw, ito na siya, ready to cook na siya. Oh. Ito yung pinagsamang sangkaka at saka peanut. Tapos binayos siya na binilog-bilog na. Ito na yung kinalabasan ng palaman. Ito yung ipinapalaman nila dyan sa glutinous rice. Ang pagluluto ay tumatagal lang siya ng 6 to 8 minutes. Proud na proud ako kasi lahat ito, pati bahay, pati 6 na anak ko, lahat ko na napagtapos. Napakalaking tulong ng mga turista, lalo na sa aming kabuhayan at saka sa bayan na rin ng Vinzons na nakilala yung angko. Malaki ang tulong sa amin ng mga esportador, gawa ng yung pagde-deliver, mas mabilis na makarating sa mga umu-order. Itong angko ay pinagmamalaki ng bayan ng Vinzons na binabalik-balikan ng mga turista. At yung hindi pa mga nakakatikim na mga turista, pumunta lang po dito sa Barangay 3 Vinzons, Camarines Norte, dito sa Marivic Delicacies.
pineapples grow abundantly in the province of Camarines Norte. The sweet pineapple variety called Formosa and concentrated pineapple juice are some of the things we should try in the municipality of Labo. Dito sa amin sa Camarines Norte, ang taniman ng pinya ay sa ngayon humigit kumulang sa 2,000 hektarya. Pero hindi siya consolidated, ano? Kumbaga, sporadic siya sa iba't ibang munisipalidad. Itong variety ng pineapple namin is, hindi siya katulad nung pinyang Hawaii sa Kalawan, sa Tagaytay, na very juicy. Ito, crispy and sweet. Nag-aani dito year-round ng pinya, yung maliliit na bunga, yung hindi na siya nabibenta sa market, yun yung aming binibili naman para tulong sa mga magsasakang nagpipinya. Yun yung ginagawa namin na pineapple juice, yan is natural extract. Pineapples, particularly its leaves, are also used to create piña cloth, making Camarines Norte a hub of elegant piña fashion. Nandito po tayo sa LPMPC compound at nasa area po tayo ng handloom weaving area namin dito. Dito po namin ginagawa yung piña cloth na hinahabi po namin para maging magandang barong. Iba siya kung gawin, hindi siya pwede sa machine. Yun ang pagkakaiba, talagang handmade siya. Bago po namin makuha yung sinulid, ganito po yung ginagawa namin. Kailangan kaskasin itong ibabaw para lumabas yung sinulid niya. Kailangan po talaga malinis yung ibabaw para mas madali siyang labahan o paputiin. Tapos yung dahon niya, dapat walang sira para maganda yung sinulid. Tupiin natin para makita yung sinulid niya. Medyo konti lang talaga ang nakukuha namin. Pagkatapos po nung ginawa natin kanina, pagkaskas, pag nilabahan na po siya, ganito na po yung magiging labas niya. Ganito na siya kaputi. Dapat lang po na ganito kaputi. Hindi siya po pwedeng mag-brown or mag-iba ang kulay kasi makikita po siya sa tela. Then pagpatuyo naman po nito, pwedeng sa hangin lang, pero mas better kung konting init. Then, nadudugtong po ito isa-isa para nagiging sinulid siya. Or pupulunin siya dito. Pwede na po siyang i-weave. Siyempre po, mas maganda pa rin yung tradition or ano na tuloy-tuloy. Atin to eh. Ano man ang mangyari atin to, diba? Kaya sana yung mga susunod na generasyon, ipagpatuloy pa rin nila ito. Isa namin na periodic buyer, isa siyang fashion designer naka-base sa, I think, California. Ang isa naming regular buyer ay nung Banbarong, makikita nyo yan sa mga malalaking mall sa Manila, doon kami nagsusupply sa kanya. Malaking tulong talaga yung mga good road networks natin kasi dati-rati is 10 hours ang biyahe mo, kahit night trip. Ngayon, 7 hours andun ka na. Malaking ginawa talaga yung mga bagong road network, lalo na yung Skyway. Isa yun sa advocacy ng aming kooperatiba na pwede natin nang ilaban ng export yan sa ibang bansa. So, lalakas yung industry ng pinya sana. With its healthy tropical drinks, lush islands, and delectable food, there's no reason why you shouldn't come to Camarines Norte.